Una nang ipinakita nina Elise at McCoy na mayroon silang chemistry sa kanilang Pinoy Big Brother stint noong 2016, kung saan ipinanganak ang kanilang love team na Maclis. Bumida sila sa iba't ibang mga proyekto ng magkasama. Mayroon silang isang anak na babae na si Feliz de Leon. Ngunit sino nga ba sa dalawa ang mas mayaman at maraming mga naipundar? Siya si McCoy de Leon. Siya ay isang aktor at dancer na nagmula sa isang pamilya na may ugnayan sa industriya ng libangan. Ang kanyang lolo sa ina ay mula sa German Jewish descent at nakakuha siya ng US citizenship sa pamamagitan ng kanyang ina. Si McCoy ay mayroon ding isang malakas na background na nakatuon sa pamilya, na pinahahalagahan ang paggalang sa kanyang mga magulang at unahin ang kalusugan ng kanyang pamilya. Nag-aral siya sa high school sa San Sebastian College Recoletos. Nag-aral siya sa kolehiyo na may isang Bachelor of Science in Civil Engineering sa Mapua University, ngunit nagpa siya na mag-drop out sa paaralan upang ituloy ang kanyang karera sa industriya ng libangan. Nagsimula bilang isang miyembro ng all-male group ng It's Showtime ang hashtags, at pagtaas ng katanyagan matapos na makibahagi sa Pinoy Big Brother, hindi may kakaila na ipinakita ni McCoy ang kamangha-manghang paglaki at kapanahunan sa kanyang paglalakbay sa industriya ng libangan. Bukod sa pagiging isang mananayaw at komersyal na modelo, siya ay nakilala sa Once Upon a Time, Ang Probinsyano, at The Good Son. Ang magnetic charm ni McCoy ay nag-iwan din ng marka sa mga pelikula tulad ng Sakaling Maging Tayo, Sin Island, Ang Panday, G, Block Z, and The Litter. Siya si Elise Hoson. Siya ang nag-iisang anak na babae ng isang honest na single mother at estranged father. Nag-aral siya sa Bataan Montessori School sa kanyang mga taon sa elementarya. Sa murang edad na 7, sumali si Elise sa iba't ibang mga pag-arte at pag-awit ng mga workshop kung saan siya ay itinuturing na mahiyain. Kalaunan ay lumipat ang pamilya ni Elise mula sa Pilipinas patungo sa Estados Unidos at nanirahan doon ng ilang taon. Nag-aral siya sa Income High School sa kanyang mga taon sa high school sa Sacramento, California. Sa paglipat pabalik sa Maynila, ginamit niya ang bagong natagpuan na kumpiyansa at ganap na hinabol ang kanyang pagnanasa sa pag-arte. Sa edad na 16, siya ay naging isa sa poll ng ABS-CBN ng mga artista ng Star Magic at siya ay nag-enroll sa Quezon City Science High School na nagtapos with honors. Nag-aral din siya ng AB Fashion Design and Merchandising sa De La Salle College of St. Benilde. Ang kanyang interes para sa fashion ay naiimpluwensyahan ng mga gawa ni Alexander McQueen. Ang kanyang biggest break sa industriya ng libangan ay ang kanyang McDonald's Philippines TV ad noong 2016. Ang kampanya ng fast food chain na, tuloy pa rin, ay nagtaguyod ng konsepto ng pag-welcome ng pagbabago at paglipat ng pasulong pagkatapos ng isang heartbreak upang sa huli ay maging isang mas malakas at mas malayang individual. Dahil sa na-relatable na, hugot, na apela, ang ad ay naging viral sa buong mundo. Sa parehong taon, si Elise ay naging bahagi ng Lucky Group of Housemates sa reality TV series na Pinoy Big Brother, Lucky Season 7. Noong 2019, nakabili si McCoy sa isang 5 palapag na gusali na matatagpuan sa likuran lamang ng bahay ng kanyang pamilya sa isang lugar ng merkado sa Tondo. Ang mga rentals ng espasyo sa gusali ay isang matatag na mapagkukunan ng kita para kay McCoy at sa kanyang pamilya. Sa parehong taon, bumili din si McCoy ng isang bahay na plano niyang e-convert sa isa pang gusali. Yung isa namang property na na-acquire din niya ulit sa Tondo ay isang bahay na balang araw gagawin niya ring daw building para popahan. Ngayon ay baka mayroon itong bagong bahay na binili para gawin ulit na negosyo. Sa parehong taon din ay umani pa siya ng isa pang bunga ng kanyang trabaho na isang bagong kotse. Malinaw niyang ibinahagi na sa wakas ay nabili niya ang kanyang pangarap na kotse. Siguro ngayon ay hindi lang ito ang kanyang sasakyan na ginagamit.
Noong 2018, ibinahagi ni Elise Hoson sa kanyang pinakabagong pagpasok sa blog na ang kanyang pamilya ay lumipat na sa condominium na binili niya. Ang naitala ng aktres kung paano niya tinulungan ang pag-renovate ng kanilang bagong tahanan at ibinahagi ang ilan sa mga pagsasakatuparan along the way. Pangarap na niya na magkaroon ng bahay para sa kanya at sa pamilya. Ngayon ay baka na mayroon na din siyang sariling bahay at hindi na sa condominium nakatira. May mga sasakyan din ang actress, nakita din ito na sakay ng isang Kia Soul Auto. Ngayon sa edad na 25, dalawang building ang naipundar ni McCoy De Leon mula sa kanyang mga kinita bilang artista, pinapaupahan ito ni McCoy para dagdag income. Pero mas tumindi ang pagiging responsable niya ngayong 30 years old na siya at lalo pang may anak na ito. Bukod sa pag-i-invest sa properties ay meron ding food business si McCoy. Ang iba pang business nila ni Elise ay ang jewelries, mayroon silang jewelry business at investment sa properties. Si Elise Hoson ay nakipagsapalaran sa iba't ibang mga negosyo. Ang kanyang pinakakilalang mga pakikipagsapalaran ay kinabibilangan ng mga restaurant Bites by Stylish, na co-owner niya ang kanyang ina. Ang restaurant na nakatuon sa mga American dishes, na may mga recipe na personal na pinagsama ni Elise at ng kanyang ina, gayunpaman, kinailangan nilang isara noon ang establishment at nagpa siya na mag-online sa halip. At ang beauty business Lunch Break Beauty. Inilunsad din niya ang isang tatak ng alahas na tinatawag na Felicia kasama ang kanyang kasosyo na si McCoy De Leon. Bilang karagdagan, nagpahayag siya ng interes at nag-save para sa iba pang mga pakikipagsapalaran sa negosyo. Bilang isang matagumpay na aktor at filmmaker, si McCoy ay may tinatayang net worth na nagkakahalaga ng humigit kumulang na $5 million o 283 million pesos. Ang kanyang karera sa industriya ng entertainment, kasama ang ventures in filmmaking, negosyo, at investment ay nag-ambag sa kanyang kahanga-hangang tagumpay sa pananalapi. Ang kanyang role noon sa seryeng Batang Quiapo ang lalong nagpalaki ng kanyang lumalagong net worth. Ang kanyang kakayahang umangkop bilang isang tagapalabas ay nagpapatibay sa kanyang katayuan bilang isang tumataas na bituin sa industriya ng entertainment sa Pilipinas. Bilang isang matagumpay na actress, si Elise ay may tinatayang net worth na nagkakahalaga ng humigit kumulang na $2 million o 113 million pesos. Ang kanyang karera sa industriya ng entertainment, kasama ang venture sa mga negosyo at investment ay nag-ambag sa kanyang kahanga-hangang tagumpay sa pananalapi. Sa paglipas ng mga taon, si Elise ay gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili. Siya ay nagbida sa mga serye at lumitaw sa mga reality show. Kilala rin siya sa publiko para sa kanyang mga relasyon, na lumikha ng isang karera sa labas ng YouTube at Instagram kung saan siya ay binabayaran para sa mga promo at pakikipagtulungan. Matagumpay na na-leverage ni Elise ang kanyang mga talento at karisma sa parehong industriya ng libangan at fashion, na lumilikha ng isang malakas na personal na tatak at nakikipag-ugnayan sa isang malaking madla sa iba't ibang mga platform na lalong nakakadagdag sa kanyang net worth.